Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong napakagandang article posted by Dr. Rob Rances. Tungkol ito sa issue ng coke overdose ni late Mr. Paulo Tantoco. Sa report, article ng billionary.com, pag-alaman natin na official report ng Los Angeles Police ay inamin ni Mrs. Dina Arroyo Tantoco na silang dalawang mag-asawa ay gumagamit ng pinagbabawal na substance, coke, Mary Jane at saka alcohol bago namatay sila itanong. So ito yung question ni Dr. Rob Rances. Napakagandang tanong na dapat may kasagutan. Sabi niya, the big question, if Malacanang could surrender FPRRD to a foreign court, will they allow the US to hold Dina accountable? Or will they protect her? So yun ang tanong. Ano sa tingin nyo? Okay, basahin natin yung buong article. Sabi dito, Paulo Tantoco's death wasn't just about a private tragedy. Kasi yung bagong PCO secretary, nung pumutok ang issue na ito, tinanong siya ng media, I cannot comment on that. That's a private matter. O ngayon, napatunayan na Deputy Social Secretary, high-ranking government official, gumagamit ng ipinagbabawal na substance on an official trip funded by taxpayer. Private matter pa ba yun? Private tragedy pa ba yun? Parang hindi na, di ba? Okay, sabi niya dito, according to billionario.com's official report, Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco admitted that she and Paulo used coke, Mary Jane, and alcohol while in the US, and this happened while she was part of the First Lady's official entourage. So we asked, number one, who supplied the illegal substance? Was the coke sourced locally in the US or smuggled from the Philippines? So ito ang mga tanong na sana maimbestigahan, matanong sa isang Senate hearing. But I don't know kung may hearing ba sa ano. Excuse me. If smuggled, this raises serious implications on drug trafficking involving government-linked individuals. Next question, were US or Philippine law enforcement agencies informed? Will Dina Arroyo Tantoco face US law for possession and use of coke? Let's not forget, coke possession is a federal crime in the United States. Okay, number 2, point of view, government resources and responsibility. Tanong, were public funds used during this trip? Ang alam ko, yes. Kaya lang, nagtatanong lang eh. Alam ko, government funded ito. As Deputy Social Secretary, Dina Tantoco was on an official delegation. If drugs were used during a taxpayers funded trip, this is a gross violation of public trust. Kaya ngayon, nagiging national interest na ito ngayon dahil nga na-involve ang taxpayers' money. Kung wala sanang ginastos na pera ng taong bayan, private matter na lang yan. Private tragedy, wag na nating pakialaman. Kaya lang, pera natin yan eh. Ang daming naghihirap na Pilipino, lalo ngayon, bumabagyo. May magugutom dyan, tapos sila ganyan lang. Gumastos ng pera, wala lang. Tapos may ganyang pangyayari. Tapos patatahimikin tayo.
Parang hindi katanggap-tanggap, di ba? Punta na tayo sa mas national security implication. Ito na. Drug use by a member of the delegation could compromise state security. Substance use can impair judgment and create vulnerabilities for blackmail or coercion by foreign actors. Itong point of view ni Dr. Rances na pwedeng gamiting blackmail, yun din ang opinion o kinakatakutan ni Mr. Rigoberto Tiglao sa kanyang kolong. Baka sunod-sunuran na lang tayo dahil sa pangyayaring ito. Sana naman hindi. Yun, national security implication. Next, broader governance question. What does this say about the Marcos administration's stance on drugs? How can the administration uphold anti-drug laws domestically if its inner circle is allegedly using illegal substance? Is there double standard? While ordinary Filipinos are jailed for the smallest drug offenses, a high-ranking official seems untouched by consequences. Yun po ang masakit. Ordinaryong Pilipino, mahulian lang ng isang sachet ng droga, pailan ng kaso, makulong. Ito, tahimik. In a foreign soil, umamin na. Ano ang Malacanang? Tahimik. So, yung tanong nito, Rob Francis, is there a double standard? Ano ngayon? Yan ang ipagmamalaki sa SONA? I don't know. So, power pants. Ito na yung conclusion. This is not just a personal matter anymore. Drug use in an official delegation is a national issue. It is a matter of public accountability, national security, and governance ethics. And the silence of the First Lady's office only raises more questions than answers. And the big question is, ito na yung una kong tanong kanina na binasa. If Malacanang could surrender PRRD to a foreign court, will they allow the US to hold Dina Tantoco accountable? Or will they protect her? Ito, opinion lang ito ni Doc Rob Rances, sinare ko lang sa inyo na mapag-usap-usapan natin. Again, sana may mangyaring Senate hearing tungkol dito para masagot ang mga katanungan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo sa pamamagitan ng pagbibigay ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin niyo ang video na ito. Ben sila og sidling sa kape. So mga planggana ang gipang sudlan para nga ang kape safety. So kada usa so gipail-pail na og lipay sila nga makatanom sila og kape. Salamat sila sa Ginoo nga makatanom sila og kape og mahawas daw sila sa kalisod. Labi na kining kape nga mahal. Kay kining kape mas mahal kaysa lakatan. Ang among unang tanom lakatan. So ang kape mahal gyud siya. 469 na gyud, sir. Salamat tagid kayo. 469 ang yan ni Manoy Boy nga tanom nga kape. Ang ako 550 ang akong tanom nga kape. Nagtugyan mi nga makahawas na gyud mi ani sa kalisod. Makarbis mi. 350. 350 na ang imo. Sa imo kwan. Gan. So nindot gyud kaayo nga seedling.
So kada usa ka tao, so muna ni ang ilang bahin-bahin. So kining among kape 459 na ni ang among kape dinhi sa among lugar nga natanom na. 4,069 na di ay ang among natanom nga kape.